Is it okay to ask why are you here? We're being blamed for we're being blamed we're being blamed for extortion. It's not true. Sorry, can I get your name, sir? My name is Franco. I just got information that you were extorting money from Speaker No, we weren't Romualdez. extorting. We were not extorting. Okay, you were asking for 350 million pesos, is that true? No, we weren't extorting. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. May kumakalat ngayon na video sa social media, isang phone call allegedly involving an NBI agent at isang kilalang social media personality si Franco Mabanta, the alleged founder of Peanut Gallery Media Network or PGMN. Maraming nagsasabi, ayan na ang ebidensya. Pero sandali lang, pwede ba talagang gawing ebidensya ang ganyang recording? Let's break it down. Bago natin sagutin ang tanong, kailangan muna nating maintindihan ang batas, specifically ang Anti-Wiretapping Law or RA 4200. Under this law, malinaw ang rule. Bawal kang mag-record ng private conversation without the consent of all parties involved. Hindi ito tulad sa ibang bansa na okay lang kahit isang tao ang pumayag. Sa Pilipinas, istrikto. Halimbawa, kung 3 kayong nasa usapan, dapat lahat kayo pumayag. Kung hindi alam ng isa na nire-record siya, violation na agad yan. At ito pa ang madalas ikagulat ng marami. Kahit ikaw mismo ang kausap, hindi ka exempted. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako naman yung kausap, bakit bawal i-record? In fact, in the case of Ramirez vs. Court of Appeals, sinabi ng Supreme Court na kahit participant ka sa conversation, kung ginawa mong lihim ang pag-record, pwede ka pa ring managot. So hindi lang recording ang issue dito. Hindi lang ang nag-record ang pwedeng maproblema. Pati na yung mga taong may hawak ng illegal recording, nag-play nito sa iba, nag-share or nag-post online, or gumawa ng transcript or yung text equivalent ng recording. Lahat sila pwedeng pumasok sa liability under RA 4200. Pero fiscal, may mga instances ba na pwedeng maging legal ang recording? Yes, meron naman. Legal ito kung, una, may consent ng lahat ng parties. Or pangalawa, may court order. But take note, this applies only to very serious crimes like treason, espionage, provoking war and disloyalty in case of war, piracy, mutiny, rebellion, conspiracy and proposal to commit rebellion, inciting to rebellion, sedition, conspiracy to commit sedition, inciting to sedition, kidnapping, espionage, and other offenses against national security. Hindi po kasama dito ang mga typical na kaso tulad ng robbery or extortion, adultery or concubinage. Now, here's the part that surprises a lot of people. Kahit masabihin mong smoking gun ang recording mo, kung illegal ang pagkuha nito, wala itong silbi sa korte. That is what we call the fruit of the poisonous tree principle. Ibig sabihin, kung ang pinanggalingan ng ebidensya ay illegal, madadamay lahat. Hindi ito admissible in evidence. So kahit gaano pa kabigat ang laman ng recording, hindi ito tatanggapin ng korte. Ngayon, balik tayo doon sa viral video. May isang alleged phone conversation involving an NBI agent and Franco Mabanta na sinasabing konektado sa isang extortion case. Naturally, maraming tao agad ang nag-conclude. Malinaw na yan. Pero legally speaking, hindi ganoon kasimple. Ang unang tanong na dapat itanong ay hindi kung ano ang laman ng recording, kundi paano ito nakuha. May consent ba ng lahat ng parties? Authorized ba ito ng korte? O ito ba ay isang lihim na recording? Kasi kung ito ay nakuha ng labag sa anti-wiretapping law, posibleng hindi ito magamit bilang ebidensya. At mas malala, pwedeng magkaroon pa ng hiwalay na liability ang taong nag-record o nagpakalat nito. So bago tayo mag-share, mag-react o mag-conclude, tandaan, hindi lahat ng narinig ay pwedeng gamitin sa korte at hindi lahat ng recording ay legal. Minsan, ang akala mong pinakamalakas mong ebidensya ay siya pang maglalagay sa iyo sa alanganin. Stay informed, know your rights, at higit sa lahat, intindihin muna ang batas bago pindutin ang record. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.